kung nakausap ng Al Jazeera ang Chinese tycoon na si Xia Zhejiang, nakontak naman ng opisina ni Senator Risa Hontiveros ang dating kaselda nito na si Wang Fugue. At ang alegasyon ni Wang, ang nag-organisa raw ng kampanya ni Guo rito sa bansa ay ang Chinese State Security. Sinabi rin ni Wang na mukhang si Ma Dongli ng Communist Party of China ang naging handler ni Guo. Maaalalang si Xia ang nagsabi sa isang dokumentaryo na espiya ng China si Guo. 并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面，他的情况和佘志良先生有很多相似的点。 我也只能说到这里了，因为我不是佘志良先生本人。按照我和佘志良先生的约定，我只能透露这么多了，抱歉。 Ayon kay Wang, dapat si Xia ang tanungin para sa karagdagang impormasyon. Aminado man si Senator Risa Hontiveros na maaaring may sariling agenda at interes sina Xia at Wang, humingi pa rin siya ng tulong mula sa ilang ahensya para makausap ito ng kanyang komite. Kabilang dyan ang Foreign Affairs Department, Justice Department at National Intelligence Coordinating Agency. We will coordinate with the Philippine Embassy in Bangkok because they are the best persons to analyze the political climate in Thailand and whether our request can be accommodated by the government of Thailand. Ngunit hindi lang impormasyon ukol kay Guo ang habol ni Hontiveros mula kay Xia. I have persuasive information that the file of at least one young brother is with Xia, confirming that young brother as a foreign agent. Si Tony Yang ang kapatid ni Michael Yang, ang economic advisor ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pinaghihinalaan din na may kinalaman siya sa mga pogo. Ukol kay Guo naman muli, salungat sa sinabi ng abogado niya, hindi raw siya tatakbo bilang Bamban Mayor sa susunod na taon. Haharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin. Linisin ko po muna yung sarili ko po. At para maging fair din po para sa mga constituents ko. Tinuloy din ang executive session na sinimulan noong nakarang hearing kasama si Guo. Inaasahang pinag-usapan dyan ang kung sinong pinakautak sa likod ng pogo sa bansa. Pagkatapos nitong executive session, muling pinabulaanan ni Guo na siya ay espiya ng China at hindi rin daw niya kilala ang sinasabing handler niya na si Ma Dongli ng Communist Party of China. Maricar, pinaliwanag naman ni dating PNP Chief Benjamin Acorda ang mga litratong lumabas kasama si Naswal Pangasinan Mayor Dong Kalugay, si Wesley Guo at pati na rin si Tony Yang. Aniya, maraming bumisita sa kanya sa araw na yon at wala rin daw siyang alam sa mga umano'y iligal na gawain ni Yang. Honestly, Your Honors, during that time, wala pa akong natanggap na impormasyon patungkol sa warrant of arrest niya o wanted siya sa bansa o maging sa China. As Regional Director and Intelligence Officer, all my dealings with him were purely professional. Ginisa rin ng mga senador si Mary Ann Maslog sa pagdinig. Nauna nang nai-report sa isang exclusive ng BNC ni Nancy Carvajal na maaaring may kaugnayan si Guo at Maslog na sangkot sa multimillion textbook scam. Inakusahan si Maslog ng pagsisinungaling dahil sinabi niyang tinulungan niya ang pulisya para makakuha ng impormasyon ukol kay Guo nung nasa Indonesia pa ito. Sabi ni PNP Officer in Charge of Intelligence Group, General Romeo Macapaz, hindi silang nagbayad ng ticket ni Maslog pa Indonesia. Tumanggi rin ng mga senador sa hiling ni Macapaz na mag-executive session nang tanungin kung bakit pinayagan si Maslog na bisitahin si Guo sa Camp Crame. Maricar? So Agatha, may iba bang nabanggit ukol kay Maslog ang mga mambabatas? Maricar, sinabi nga rin ni Senator Bato de la Rosa na may impormasyon siya na ginamit si Maslog para mapapirma si Guo sa isang affidavit na tumuturo sa kanya, kay Senator Bongo at kay dating Pangulong Duterte bilang mga taong nasa likod ng mga pogo. Dagdag ni de la Rosa, may tao sa Malacanang na gumagamit kay Maslog. Okay, maraming salamat, Agatha.